Sa nakaraan ng ating video, ay napalibutan nila Shu ang lahat ng mga noble mula sa royal capital, kasama na nga din dito si Zhongyang at sinabi nga ng ating bida, na bumalik siya ng Luniverse upang maghiganti, pero dahil sa nakialam o sali na sila sa kanyang away, ay wag nila siyang sisisihin kung magiging malupit siya sa kanila. Pero agad namang sinabi ni Zhongyang na hindi sa gusto nilang makisali sa kanyang laban, pero nag-issue nga daw ng Imperial Decree ang Divine King's Palace, kung saan ay inuutusan nito ang lahat ng noble family, upang tipunin ang kanilang mga sundalo at tulungan si Duan Mu Huangqi, para palibutan at gapiin ang Imperial Guards. Kaya naman bahagyang nagulat ang ating bida, at tinanong nga nito kung sino sa Divine King's Palace ang nagbigay ng decree, habang iniisip na kakaiba daw ito, dahil hindi siya inabisuhan ni Chen patungkol sa bagay na ito. Pero agad nga din niyang naisip, na abala nga daw pala siya sa pagpapataas ng kinikita niyang negative points, kung saan ay nakalimutan niyang tawagan si Yi Chen. Muli ay tinanong nga ni Shu kung sino ang nagbigay ng Imperial Decree, sabay tanong kung talaga bang nagtungo pa din siya dito, kahit pa may nilabas ng Imperial Decree ang Divine King's Palace, at sinabi nga ni Zhongyang na tama umano. Sunod ay sinabi nga ni Zhang sa ating bida, na sa tuwing naglalabas ng Imperial Decree ang Divine King's Palace noon, ay isa sa mga puppeteer masters ang lumalabas upang mag-anunsyo nito, kung hindi naman ay direktang sinusulat ng hari sa hangin o kalangitan ang Imperial Decree, pero ngayon ay mukhang wala nga daw lumabas na sinuman. Kaya naman sinabi ni Shu na mapagpanggap umano, o nagpapanggap sila bilang hari, habang iniisip na isa na naman daw itong palabas, upang paniwalain ang mga tao na mayroong hari o God King sa Divine King's Palace. At hindi nga makapaniwala ang mga ito, na tinawag ni Shu bilang mapagpanggap ang mga taga-Divine King's Palace, sabay tanong kung wala ba talaga siyang pakialam sa Divine King's Palace o hari ng Luniverse, at kung ganun nga daw ay masyadong matapang ang ating bida. Habang si Zhongyang naman, ay naalala ang sinabi ng kanyang ama na wala ng tao sa Divine King's Palace, at napapatanong nga siya sa kanyang sarili, kung tulad daw kaya ng kanyang ama ay iniisip din ni Shu na walang tao sa lugar na yon. Sabay tanong na din, kung ano daw kaya ang mga sekreto ang nakatago o tinatago nila, sa Divine King's Palace, habang ang ating bida naman ay tinatanong, kung ang ibig sabihin daw ba nito ay nandito sila upang palibutan siya. Hindi sa ganun wika naman ni Zhongyang na agad bumaba sa kanyang kabayo, kasabay ng mabilis niyang pagluhod sa harapan ng ating bida. At dito nga ay sinabi niyang naging maestro level na ang kanyang ama nung mga nakaraang araw, at matapos nga daw siyang maging leader ng kanilang pamilya, ay agad niyang inutusan si Zhongyang na isama ang lahat ng elite nilang sundalo, at magtungo sa ating bida. Sinabi nga din niya na mayroong 200 sundalo ang kanyang dala, at nag-travel nga daw sila ng diretso mapa araw man o gabi, upang ipakita sa ating bida ang sinseridad ng kanilang pamilya, at pagnanais nilang sumama sa hukbo ni Shu. At habang patuloy nga silang nakaluhod sa harap ng ating bida, ay tinanong ni Shu kung ang Sun family daw ba nila, ay nais putulin ang ugnayan nito sa Divine King's Palace, gayon na din sa mga great family at noble family ng royal capital. Agad nga din niyang tinanong, kung paano umano siya makakasiguro na totoo nga ang sinasabi niya, dahil pwede nga din daw na nagsisinungaling lang siya, upang matakasan ang kasalukuyan nilang sitwasyon. At dito nga ay nakalimutan umano ni Zhongyang ang patungkol sa isang bagay, at yun nga ay mas madaling magsuspecha o duda ang mga makakapangyarihang tao, bukod dun ay naisip nga din niya, na ang pakikipag-alyansa matapos silang mapalibutan ng Imperial Guards, ay talagang makakaapekto sa kredibilidad at sinseridad nila. Pero hindi naman daw niya kasalanan kung bakit nangyari ito, at kung titignan nga daw niya ang sitwasyon, ay matagal nang alam ng mga Imperial Guards ang bawat nilang galaw. Sabay tanong kung sino daw kaya ang tauhan ng ating bida, na kayang malaman ang bawat kilos na kanilang ginagawa, sabay tanong na din kung mayroon daw kayang makakalapit sa hukbo ng Imperial Guards, nang hindi nila namamalayan. Ilang sandali pa ay sinabi ni Shu na kalimutan na umano niya yon, pero dahil sa nais nga daw putulin ng kanilang pamilya ang ugnayan nila sa iba, ay sigurado umanong gumawa sila ng preparasyon sa bagay na ito, sabay sabi na ipakita niya ang sinseridad nila. Dito nga ay sinabi ni Zhongyang, na ang kanyang ama umano ay nagsimulang mag-cultivate ng kanyang mga Death Warriors, mahigit 100 taon na ang nakalipas. At ang 12 nga daw sa harapan ng ating bida, ay ang mga elite sa lahat ng elite, kung saan ay masasabi din niya na ang abilidad ng mga ito, ay kaparehas ng mga Python assassin ni Duan Mu Huangqi mula sa West State.
At handa nga daw silang patayin ang lahat ng mga noble dito ngayon, na nagmula sa malalaking pamilya ng royal capital, para lamang patunayan at ipakita sa ating bida ang kanilang sinseridad, sabay sabi na utusan lamang sila ng ating bida. Pero nanatili namang tahimik si Shu, kaya napapatanong siya sa kanyang sarili kung bakit hindi nagsasalita ang ating bida, sabay sabi na mukhang kailangan pa niyang gumawa ng ibang paraan, para makumbinsi niya ang ating bida. Nabigla namang tinanong, kung bakit umano ang lakas ng loob ng kanyang ama, upang hayaan siyang pasanin ang kapalaran ng kanilang Sun family, dahilan upang maisip ni Zhongyang na nagdadalawang isip daw si Shu sa kanila. At dito nga ay tinawag niyang hari si Shu, habang sinasabi na minsan na daw sinabi ng kanyang ama sa kanya, na ang kapalaran ng universe ay pasan-pasan ni Shu, na agad namang nahiya kunwari. Pero matigas nga ang kanyang muka, dahil tinanong din naman niya kung pinuri daw ba siya ng tatay ni Zhongyang matapos nun, sabay tanong na din kung ano pa ang mga sinabi patungkol sa kanya, dahil nais nga daw marinig ng ating bida ang lahat. Dahilan naman upang maisip ni Zhongyang na pamilyar umano ang eksenang ito, sabay tanong kung bakit hindi pa din makuhang magseryoso ng ating bida, kahit pa may malaking laban siya na kailangang harapin, with negative points syempre. At dahil sa narinig nga din ito ng iba, ay tinatanong nila kung ano umano ang silbi ng prediction ng tatay niya, gayon na din ang sinseridad ng kanilang pamilya, dahil sa bandang huli nga daw, ay siguradong ituturing pa din silang mga basura at patawa. Habang ang isa naman, ay sinabi na ngayon ay hindi na siya magtataka kung bakit nagmamadali ang kanilang pamilya, at yun ay dahil sa nagmamadali din silang sumali sa hukbo ng Imperial Guards. Anong namang pakialam nyo, tanong naman ni Zhongyang sa kanila? Pero tinanong lang din naman siya nito kung hindi daw ba naisip ni Zhongyang, na nagmadali din silang magtungo dito, upang sumali o makipag-alyansa sa Imperial Guards, with poseng pa, kaya naman napuno ng pagtataka ang bata. At agad nga din silang lumuhad sa harap ng ating bida, kasabay ng pakiusap nilang tanggapin ni Shu ang pakikipag-alyansa nila, at handa nga daw sila na maging tapat na aso ni Shu, na bigla namang pinagpawisan ng malapot, dahil ang eksenang ito nga daw ay hindi inaasahan, at nawala na din ang tensyon sa lugar. Pero mga poker face at sakim nga daw ang lahat ng noble sa royal capital, at humihingi lang sila ng tulong o nagmamakaawa sa ating bida ngayon, dahil nasa panganib sila at maaari silang mamatay. Bukod doon ay naisip nga din ni Shu, na maaari silang magtraidor sa kanya kalaunan, pag muli silang naligay sa panganib o kaparehas na sitwasyon, kaya magdudulot lang daw ng problema ang mga ito sa kanya. Hanggang sa bigla naman siyang tinawag na hari ng isang lalaki, at sinabi na si Xiao Mings ang head ng Song Gambling House at si Zhao Shuai, ay inutusan siya upang magdala ng mensahe sa ating bida. At dito nga ay naalala ni Shu, na si Xiao Mings at Zhao Shuai umano ang nagbigay ng mga artifacts at armor kay Xiao Yu noon, habang kasalukuyan niyang nilalabanan ang mga Python assassin ni Duan Mu Huangqi, at ang ibang noble family nga daw noon ay nanonood lang sa mga kaganapan. At si Zhao Shuai nga din daw noon ang naglakas loob, upang magtungo sa Nanjing City at ipaalam sa kanyang mga sundalo ang sitwasyon niya, nung panahong inatake siya ni Duan Mu Huangqi sa Royal Capital. Kaya naman agad siyang gumamit ng portal at nagtungo sa harapan ng lalaki, sabay hingi sa liham nila sa kanya, at sinabi na hindi mapapahiya si Xiao Mings at Zhao Shuai sa kanya. Dahilan upang biglang magningning ang muka ng lalaking ito, habang iniisip na mukhang wala na daw silang puproblemahin. Sabay tanong na din sa kanyang sarili kung hindi na madadami sa pag-atake ni Shu ang pamilya nila, at kung mabubuhay na daw ba siya. At sa pag-alis nga ng ating bida, ay kung ano-ano pa ang sinabi ng lalaking ito, kaya naman naisip ng iba na masyado umano siyang sip-sip, at kung alam nga lang daw niyang mangyayari ang ganito, ay dapat nakipagtulungan na din sila kay Shu noon o kay Xiao Mings. Naisip naman ni Zhongyang, na dahil sa palihim na pagbibigay ng resource ni Zhao Shuai at Xiao Mings sa ating bida, ay nagbago ang tingin niya sa kanila. Kaya naman ngayon, ay nais na din niyang sabihin na mayroon ding naging ambag ang Sun family, dahil madami nga daw silang nabigay o nahanap na artifacts at armor para sa ating bida. At agad nga din siyang nagtaas ng kamay, upang ipaalala umano ang mga naitulong nila kay Shu, pero bigla naman siyang binangga at hinaranggan ng lalaking ito. At agad sinabi na ang kanilang Li family, ay handang magbigay ng resource bilang suporta sa Imperial Guards, dahil sinabi na nga din daw ng family head nila, na anumang kailanganin ng ating bida, ay sisiguraduhin nilang mabibigay ito ng kanilang pamilya. Pero gumanti nga din si Zhongyang, at sinabi na maging ang Sun family nila,
ay gagawin ng lahat upang mabigay ang resource na kailangan ng Imperial Guards. Habang iniisip na nautakan o nagulangan na naman siya ng ating bida, at kung alam nga lang daw sana niya na hindi pa din nagbabago si Shu, ay dapat simula pa lang sinabi na niya ang patungkol sa resource at pera. Pero huli na nga ang lahat, dahil di napurak na siya ng mga miyembro ng noble family, at mabilis nga silang tumatakbo patungo sa ating bida, habang sinasabi na sila man ay magbibigay ng suporta sa Imperial Guards, kung saan ay pwede na din daw silang mag-deposit, at sana nga daw ay tanggapin ito ni Shu. Na agad pinakita ang pagiging mukhang pera, kaya naman napapatanong na lang si Zhongyang sa kanyang sarili, kung paano daw ito nangyari, dahil kung katapatan nga daw ang pag-uusapan, ay siguradong sincere ang Sun family. Maging sa determinasyon at tapang nga daw, ay alam niya sa kanyang sarili na daig ng Sun family ang lahat ng noble family, pero paano daw kaya siya naligay sa ganitong sitwasyon, sabay tanong kung nasira ba niya ang metikulosong plano ng kanyang ama. Dahilan upang agad siyang magtungo sa ating bida at yamakap sa mga paa ni Shu, habang sinasabi na ang Sun family ang pinaka-sincere sa lahat. Sinabi nga din niya na habang patungo daw sila dito, ay sinusubukan niyang iliga ang mga miyembro ng ibang noble family, dahil ayaw niyang makasama ang mga ito pag nakipagkita sila sa ating bida, at sila nga daw ang talagang nagnanais na makipagtulungan sa Imperial Guards. Pero tinanong lang naman ni Shu kung bakit hindi sila naligaw, at kung bakit kasama niya silang dumating dito, at naisip nga nito na nais sana niyang patayin ang miyembro ng ibang noble family, upang ipakita ang sinseridad ng kanilang pamilya. Pero hindi nga natuloy ang kanyang plano, kaya naman sinabi na lang niya na binuntutan daw siya ng mga ito, kung saan dahil sa sobrang lapit nila, ay hindi sila naligaw, sabay sabi na pwede niyang tanungin ang mga nagmula sa ibang noble family. Kaya naman tinanong ni Shu kung totoo ba ang mga sinabi ni Zhongyang, at sinabi nga nila na hindi umano, dahil sila man ay talagang mayroon ng plano upang puntahan ang ating bida. Dahilan upang manginig sa galit si Zhongyang na halos hindi na makapagsalita, habang ang mga miyembro naman ng ibang noble family, ay iniisip na damay-damay na umano ito, at walang maaaring makaalis o mang-iwan sa ere. Samantala ilang oras pa nga ang nakalipas, ay sinabi ng ating bida na tapos na umano silang magbigay ng suporta, sabay sabi na limpak-limpak na divine coins at artifact umano, ang kanyang natanggap at nakolekta sa pagkakataong ito. At agad na din niyang naisip na tama umano si Li Liang at Xiao Yu, dahil pag mayroong sapat na kapangyarihan ng isang tao, ay hindi siya magkakaroon ng problema sa pera, dahil ang pera na mismo ang kusang lalapit sa kanya. Habang si Zuan naman ay napawaw na lang, at tinanong kung talaga bang nakakatuwa ang pagkolekta ng pera, sabay tanong kung totoo daw ba ang kasabihan, na habang yumayaman o pag mas mayaman ang isang tao, ay mas kuripot din ito. Pero biglang ang nagdilim ang mukha ni Shu, na tinatanong si Zuan kung sa tingin daw ba niya, ay ginagawa lamang ito ni Shu para sa kanyang sarili. Agad na din siyang pumikit, at sinabi na ang yaman o kayamanan sa mundong ito, ay isang mabigat na pasanin para sa kanya, sabay tanong kung tingin ba ni Zuan ay masaya ang ating bida. At dito nga ay naisip ni Zuan na tama umano ang ating bida, dahil sa loob ng mahabang panahon, ay nilalagay ni Shu sa panganib ang kanyang buhay para sa dragnet and snares. Kaya naman mabigat daw talaga ang responsibilidad na pinapasa ni Shu, sabay tanong na din sa kanyang sarili, kung talaga bang hanggang ngayon ay hindi niya nauunawaan si Shu. Agad na din niyang tinawag na kapatid ang ating bida, at tinanong nga niya kung hindi ba siya masaya, pero bahagya lang naman na natahimik si Shu sa kanyang katanungan. Hanggang sasabihin nitong hindi umano may imagine ni Zuan kung gaano siya kasaya, dahil ang sinasabi niyang mabigat sa kanyang dibdib, ay ang limpak-limpak niyang yaman na nakatago sa mountain and river seal, dahilan upang mabueset si Zuan na agad nagbigay ng negative points. At habang masyado nga ang tawa ng ating bida, ay wala namang magawa si Zuan kundi makipag-asaran kay Shu, kasabay naman ang paggalaw ng lupa sa malapit, at matapos nga itong mapansin ni Shu, ay naisip niyang nasa ilalim umano ng lupa sila Xiao Yu. At dito nga ay sinabi ni Xiao Yu na hindi niya dapat tanggapin ang suporta nila, pero hindi nga din daw niya pwedeng patayin, nang harap-harapan ang mga miyembro ng noble family, dahil lahat sila ay ginagamit lamang ng mastermind o ng kanilang kalaban. Nauunawaan ko ang ibig mong sabihin, wika naman ni Shu, dahil pwede nga din daw niyang paalisan ang mga ito, at muli silang bumalik sa kabundukan. Pero kung may lugar nga lang daw na pwede niyang pagdalan sa kanila, kung saan ay mababantayan ang bawat nilang galaw, ay mas mainam sana,
dahil habang nananatili sila sa lugar na yun, ay mapuprotektahan din daw niya ang kanilang buhay. Hanggang sa bigla nga niyang maalala na mayroon ng isang lugar, kung saan niya pwedeng idola ang mga miyembro ng noble family. At ilang sandali pa matapos magtungo si Shu sa kanila, ay bigla na namang naging demonyo ang muka ng ating bida, at habang nanlalaki nga ang mga mata nilang nakatingin kay Shu, ay bigla naman itong ginamit ang kanyang star chart, upang absorbahin ang lahat ng mga miyembro ng noble family, na isa-isang nagbagsakan sa isa sa mga planeta, sa star chart ng ating bida. At sa kanilang pagtayo, ay agad silang napapatanong kung nasaan daw sila, at kung anong lugar daw kaya ito, dahil ang naaalala nga lang daw ni Zhongyang ay hinawakan siya ni Shu, at matapos noon ay napunta na siya dito. Hanggang sa mapansin nga nila ang kung anong mga bagay mula sa kalangitan, na isa-isa ding nagbagsakan sa kanilang lokasyon, kaya naman mabilis itong iniwasan ni Zhongyang. Gayunpaman ay hindi nga niya naiwasan ang mga notebook na tumalpak sa kanyang muka, at sunod nito ay nagtungo ang ating bida sa kanila, habang si Zhongyang ay naiinis na. At agad na ding nagwala si Zhongyang, habang tinatanong kung ano umano ang ibig sabihin nito, at bakit sila dinala ni Shu sa lugar na ito, pero sinabi lang naman ni Shu na walang mangyayari sa kanila, at hanggang sa hindi nga daw niya nakukumpirma ang kanilang mga pangako, ay kailangan muna nilang manatili sa lugar na ito. Agad mga din niyang nilabas ang iba't ibang bagay, at sinabi na mayroon siyang hinanda upang paglibangan nila, sabay sabi na pwede silang magtanim, gumawa ng building, kopyahin ang mga tula at iba pa. At wala nga din daw silang kailangang alalahanin, dahil bibigyan naman sila ng pagkain ng ating bida, at iba pang mga pangangailangan nila. Habang iniisip na napakainam umano ito, at ito nga daw talaga ang literal na win-win situation, dahil bukod sa mayroon na siyang permanenteng pagkukuhanan ng negative points, ay magkakaroon din daw siya ng mga trabahador, na makakatulong upang matransform o mabago ang lugar dito sa star map niya. Agad na ding naalala ni Shu, ang ilog na kanyang nakita sa malapit umano, kaya naman agad niya itong pinuntahan, upang ilagay ang mga halaman at tubig ng ilog sa kanyang star chart, at nakita naman na ni Zhongyang ang mga libro ng tula na binigay ng ating bida. Kung saan ay halos malaglag ang panga ni Zhongyang, matapos makita na iba ang may akda sa mga tula na sinulat ng idol nilang hari, at agad na din siyang napapatanong, kung ang mga tula daw bang sinulat ng kanilang hari, ay kinopya lamang niya with negative points. Samantala sa isang lugar naman dito sa West State, ay napapatanong ang lalaking ito sa kung ano umano ang nangyayari. Dahil kagabi nga lang daw ay biglang naglaho ng walang bakas ang mga Imperial Guards, na dapat umano ay nagpatuloy na sa pag-atake ng mga lungsod. Habang ang mga vanguard naman daw na pinadala ng Li family, ay hindi pa din nakakarating sa tagpuan na kanilang pinag-usapan, at ang lalaking ito nga ay si Li Yi, isang secret agent ng Li family. Agad na din itong napapatanong sa kanyang sarili, kung ang biglaan daw bang paglaho Imperial Dragon Guards, at ang mga nawawala nilang vanguard ay mayroong koneksyon. Sabay tanong na din sa kanyang sarili, kung nahanap o nadiskubre daw kaya ng Imperial Guards ang vanguard nila, kaya naman bigla silang naglaho upang ma-ambush ang mga ito. Pero kung may naganap nga daw na labanan, ay siguradong makakakita siya ng bakas o senyales ng naging laban, kaya naman sinundan niya ang ruta ng kanilang vanguard, upang alamin ang totoong nangyari. Pero matapos nga daw ang paghahanap niya ng buong gabi, ay wala naman siyang nakitang bakas sa kahit saan, at maging ang mga landmark nga daw sa kanyang mapa ay mali-mali din. At agad na din siyang napapatanong, kung nasaan umano ang ilog sa lugar na ito tulad ng nakalagay sa mapa niya, sabay tanong na din kung bakit biglang naglaho ang lahat, dahil nakita din naman daw niya ang mga ilog at kakahuyan sa lugar na ito, nung isang araw lamang. Hanggang sa lumabas nga ang isang ninja ng dagang sa ilalim ng lupa, kaya naman muli ay napapatanong na naman ito, kung saan daw nanggaling ang daga, at kung bakit daw siya tinitignan nito. Pero biglang ang may humawak sa kanyang paa, kaya naman pansamantala pa itong natulala, pero agad ding nagwawala at nagsisigaw, matapos ma-realize na dinala na siya sa ilalim ng lupa ni Anthony. At makalipas lang din ng ilang sandali, ay napunta na siya sa star chart sa ika-4 na nebula ng ating bida, at muli ay tinatanong na naman ito kung ano ang nangyayari, samantala agad namang binasag ng isa sa dagang ang telemirror niya, habang ang ating bida ay masyado naman ang tuwa, dahil nakahuli na naman daw sila ng secret agent, mula sa isang mayamang pamilya.